POV, sumama ka sa outing na hindi mo pamilya. At saka mas masakit dito mga stories, no? Imbes na mag-sorry ang friend, no? Siya pa ang pinapalabas na gumagawa ng kwento, di ba? Yo mga stories, welcome back sa isang mga random reaction talaga dito sa ating channel Mikey Stars. Ako pala si Mikey, no? At well, ang topic natin ngayon, no? Medyo simpleng pakinggan, no? Pero medyo sobrang bigat ng mga itong reality. Okay? Para sa maraming tao. Okay? O sa mga maraming individual. Well, mga stories, no? Kung ano dito, no? Ito galing ito sa, itong sa TikTok. Ito galing ito kay Mia Ka. Okay? Isa TikTok, no? So, panoorin, ano lang kasi siya, parang looping lang siya. Kung napapansin nyo, no? Nakalagay dito, no? POV, sumama ka sa outing na hindi mo pamilya. Kung napapansin mo yung lalaki, moves, nasa likod talaga siya. Okay? Talagang nasa likod. Alam mo yung SUV na nasa likod siya, nasa dulong-dulo. So, mga stories, no? Nung tinignan ko sa mga comment sections dito, no? At talaga ang daming nag-relate dito. Kaya ngayon, basahin natin yung mga, yung mga post ng mga ilang comments, ganyan. At saka, medyo kailangan ko magbigay ako ng advice, as long as makakaya ko. Okay? Ito, diretsahan tayo dito mga stories hindi ito tungkol sa pagiging sensitive lang. Ito tungkol sa respeto. Okay? So, kaya basahin natin yung ilang comments. So, tapos mag-react tayo ng prana dito. So, ito yung kay Miyaka, no? So, sa rin dito, sumama ka sa outing pero hindi mo hindi mo pamilya. Yung napapansin nyo, di ba? Nasa duling-dulo siya sa sasakyan. Tapos parang out of office siya, di ba? Ngayon, ito yung masakit dito, no? Ang daming some of the netizens, ang daming nakaka-relate dito. So, hindi lang siya nag-iisa, karamihan doon. Okay? So, iba, nag-isa siya ng isang kamag-anak naman daw niya na nagsama sa kanya. Excited pa siya na nung una, Pero ang ending, halos hindi siya nakapangpahinga. Taga-hugas siya ng siya yung taga-hugas ng pinggan, taga-ihaw ng mga pagkain, diba? Taga-ligpit, tapos may, nung uwian na, hindi na siya, pinasabay sa sasakyan. Ayun ang masakit dito, no? Hindi siya sinabay sa sasakyan dahil puno na raw daw, okay? Pinakommute siya ng mag-isa habang sila ay nagtatawanan ng paalis, di ba? College pa lang siya noon, no? At that day, no, kinut off niya sila. Alam niyo na kasi. May isa pa nga, namang nagkwento tungkol ito naman sa papa niya. Okay? Pinaluto siya, pinaasikaso sa mga gawain, di ba? Asikaso sa lahat. Naghanap pa na ng mga masasakyan, di ba? At masaya naman siya, no, sa bilang pamilya naman siya. Okay. Pero habang tumatagal kasi, mga stories, nakikita niya na parang dahil mahirap sila, no, akala niya iba, pwede na nilang ganinin na lang yung tatay nila, no? At saka may isang story rin na tungkol sa, birthday outing, no? Inaya siya ng friend niya, yung nasa biyahe na, no, ramdam na yung mga tingin, no, o yung mga parang trato niya yung ibang kasama dito. Okay? Tapos pagdating sa mga, sa outing, like sa beach, sa swimming pool, kung kakain na, no, may mga parating, parinig na hinay-hinay lang sa mga pagkain, ganito ganyan, na kahit kapag walang ambag, di ba? At kapag hindi invited, huwag nang sumama, gano'n, okay? At saka mas masakit dito mga stories, no? Imbes na mag-sorry ang friend, no? Siya pa ang pinapalabas na gumagawa ng kwento, di ba? Isa pa naman rin, nag-share naman ito na sumama daw siya sa pinaka-close niyang friend, no? Pati family, pilit siya isinama, wala siyang baon, ayaw niyang sumama, no? Pero nung nandun na siya, no, puro parinig yung tatay, yung friend niya, no? Tungkol sa mga, let's say, yung mga gastos, yung mga renta, ganyan, pagkain, di ba?
Tapos, sabihan pa siya na kung wala siyang ambag, tumulong siya. Yun, di ba? Ang pakiramdam niya rin, no, naging yaya siya sa loob ng 2 araw na yun. Okay? May isa na naman nagsabi na, kahit close siya na ng kamag-anak, nung bata siya, doon niya unting-unting na-realize na mama niya pinagluluto, pinag-uugas, pinaglilinis, di ba? At ang papa niya ginagawang driver, di ba? Alam niyo yun, di ba? Ginagawa siyang driver. Sila pa yung huling kumain. Kapag may tira, yun ang kanila. Kaya kapag wala, kaya may isa na nagkwento, no, sa, itong family outing, no, isinama sila, pero sa pagkain, no, tira lang yung mga kanilang nakatipid, di ba? No, yung mas masarap at mas marami, no, para lang doon lang sa may kaya. Okay? Hanggang ngayon, hindi pa rin niya makalimutan. May isa pa nga yung masakit dito, no? May nagsasabi ng may service sana pa uwi. Fortuner pa, pero nung uwi na, hindi na raw kasya. Ang ending kasi dito, naka-shorts at sando siyang umuwi ng motor, di ba? At doon niya pinangako sa sarili niya na balang araw kasi bibili siya ng sarili niyang Fortuner. At hindi dahil dream car niya, no? Kundi dahil ayaw niyang maranasan ulit ang ganoong pagtrato, di ba? Kaya, ayun, nagkaroon siya ng kotse. At saka may mga comments din tungkol sa mga batang kamag-anak na lumaking parang katulong sa mga parang nagiging kasambahay, no? Sa mga family gathering, no? Tagabantay ng mga bata, tagahugas ng plato, hindi pwedeng makisabay sa saya, di ba? At laging pinagparamdam na nakikitira lang sila, di ba? Pero para maging fair, no, may ilan ng mga positive stories, no? Na nag-share ng mga outing nila, no? May mga kapitbahay na gusto sana mapagpaiwan para magbantay ng gamit. Pero ayon ng pamilya nila naman may iwan. Nag-upgrade pa sila ng cottage para lahat makasama at walang iwanan, no? Okay? Good for them, okay? Isa naman nag-share naman itong sa may magpinsan silang professionals at may at-friend na. Kapag umuwi, sila pa yung nag-rent ng van, di ba? Sila pa yung nagluluto, sagot nila lahat, di ba? At hindi sila pinag-uugas, no? Kasi disposable naman ang gamit, di ba? Pantay-pantay ang mga trato sa lahat. In fairness, di ba? Diyan mo makikita yung totoong punto ng usapan dito, okay? Hindi issue yung outing, hindi mo kasi katugo. Ang issue kasi dito yung ugali. Okay? Napapansin nyo naman, di ba? So, mga stories, ang aking, unang-una kasi, yung kapag may, in-invite ka, may responsibilidad ka, responsibilidad ka may kapalit dito. Okay? Mga stories, ganito ka lang kasi kasimple. Kung inaya mo ang tao, okay? Kung inaya mo yung tao, huwag mo siyang iparamdam na pabigat siya. Okay? Kung may ambagan, sabihin mo bago ka umalis. Kung may kanya-kanyang pagkain, sabihin mo na lang ng malinaw. Okay? Kung walang kasiguraduhan ng yung upuan, tutulugan, o sabihin natin yung pamasahe, sabihin yung ganyan, yung pauwi, yung pocket money mo, no? Huwag kang magyaya na parang maayos ang plano. Okay? So, di ba? Kasi ang bastos sa culture dito yung sabi, kasi sama ka lang, tapos ang pagdating to, susumbat lang lahat. Di ba? Parang nangyayari, sa mga, tapos ituturi ka lang parang katulong o what. Di ba? Ang ginagawa ng parang kasambay, ito, ganyan, yun yung magiging ang ending doon. Okay? Well, ang tawag dyan is medyo patibong sa akin yun. Okay? Hindi siya parang invitation para sa akin. Medyo ito isang trap lang. Okay? So, pangalawa, ito yung marami dito, hindi simpleng hiya ang problema kasi dito. Medyo ito kasi dito, no? Classism ito. So, ano yung classism? Kasi pag napapansin mo nilang tahimik ka, napapansin tahimik ka, mahirap ka, o sabihin natin, na hindi ka doon sila tumitira, doon lumalabas ang pagiging matapobre ng iba. Okay?
Yung tipong okay ka lang kasamang habang useful ka, no? Ngayon, let's say, yung taga-ugas ka, taga-bantay ka, gano'n, taga-bitbit ka, taga-picture ka, pero hindi ka tunay na guest. Diba? Diba? Yung mga ganun talaga, no? At huwag natin, huwag tayong magiging paikot-ikot dito, ha? Ito ay bastos kasi yung ginagawa nila. Okay? Ito pangatlo. May mga pamilya talagang ginagamit ng salitang pakikisama card. Naku, naman tayo sa pakikisama card. May mga pamilya talagang ginagamit na yan, yung pakikisama card na yan, no, para itago yung pang-aabuso. Okay? Hindi porket nakasama ka sa outing, no, obligasyon na maging libreng katulong. Yes, normal na. Sige. Normal lang naman talaga tumulong dito. Okay. Ano problema yan? Kasi, lang naman parang nagkikisama lang naman. Okay, sige. Pero iba yung kusang tumulong, sa pilitang ikaw lagi ang toka dahil tingin sa iyo ay mas mababa ka. Okay? Hindi ganun kasi hindi magkaiba yon. Iba ang kusang tumulong sa pilitang ikaw lagi. Okay? Nang toka dahil tingin sa iyo ay mas mababa ka, di ba? Magkaiba yon. Magkaiba ang tulong tayo lahat, kaya yung ikaw na lang kasi wala ka naman na ibang ambag yon. Magkaiba yon, okay? Unang-una kasi, respeto. Tsaka yung pangalawa na pangmamaliit dito, okay? Pangapat, ito yung yung kaibigan kang nag-imbita sa'yo, responsibility nila. Parang nangyari din na sama ka, ganito, ganyan. Sige na, sama ka. Tapos ang ending, lahat mo, responsibility mo. Kasi kung friend mo ang nagdala sa'yo ng family outing nila, dapat siya ang unang magsiset ng expectation, okay? Dapat malinaw sa mga pamilya niya na guest ka, okay? Agad sa lahat, kapag may nambastos sa'yo, dapat ipagtatanggol ka niya, okay? Kasi kung hindi niya didepensahan hindi niya ipagtatanggol o mas malala pa yan, siya pa ang nag-i-invalidate ng nararamdaman mo. Hindi mo tunay na kaibigan mo. Simple lang, di ba? That's basic. Yun yan. Okay? Panglima. Hindi lahat ng invitation dapat tanggapin. Okay? Ito magiging prangka tayo dito, advice ko dito. Kapag inayak ka sa isang outing na hindi mo pamilya, hindi mo pamilya, huwag kang mahiyam na magtanong, okay? Kung may right bed ba? Joke lang. Hindi yun. Huwag kang mahiyam magtanong. Like say, kung may ambagan ba ito? Magkano ba budget? Kung may nakalaan ba itong mga upuan dito? Ganyan. Saan matutulog? If ever may overnight, di ba? Kanya-kanya ba itong pagkain? KKB ba to? Di ba? May pamasahe ba akong sarili? Kung ba pocket money? Kung may sakaling maka-aberya, di ba? Sigurado bang okay ang lahat na sasama ako? Okay? Di ba? Yun yung dapat nating itanong dito. Kasi hindi kasi parang aga-agaran na lang sasama na all of the sudden. Medyo huwag na lang. Di ba? Sa hindi ka basta take note hindi kabastusan ang magtanong dito. Mas okay na malinaw yung to be clear na kaysa naman mapahiya ka na lang sa dulo. Okay? Mas mainam na magtanong ka muna kaysa naman na in the end ang ending ganito mangyayari, di ba? So, take note, hindi ka basta magtanong if may tanong ka, tanungin mo na bago kayo mag-proceed doon. Okay? At kung may wala kang if ever wala kang budget, huwag mo na pilitin, di ba? Huwag mo na pilitin. Hindi dahil hindi naman dahil mahina ka. Kundi dahil sa protection mo iyan. Okay? Ang hirap kasi nang sumama ka nang wala ka namang backup money, di ba? Tapos doon ka mapapaya in the end, di ba? May mga mga magulang dapat hindi dinadala sa anak sa lugar na baka ipaya lang sila, di ba? Marami karamihan sa mga comments dito, bata pa lang sila pero tumatalak sa isip nila
na ginagawa ng parents nila. Yan ang delikado dito, okay? Akala naman matanda, simpleng outing lang, you know? Pero sa mga bata, trauma yan. Okay? Trauma talaga yan. Nalala nila yung sino yung napahama, siguro ang sino yung di tumulong, sino yung tumawa, at sino yung tumingin lang no habang pinapahiya yung magulang nila, di ba? Yun. Kaya naalala ko yung yung isa yung yung father ko, yung pa kami, bata pa kami. Kami, yung magkakapatid kami tatlo, meron kasi kaming driver na sinama namin. Kaya may sinama niya yung kanyang anak na batang babae. Siyempre kami, parang kinakaibigan lang namin yun. Walang masama doon. Kasi gusto ko namin, ayoko kasi sa parang ayoko kasi magiging parang out of place sa kanya. Kasi bata wala siyang kausap, ganyan. Kami magkakapatid. At yung ate ko, yung namin, noon pa. Lalo sa yung pumunta kami ng Subic ng Datan. Kung naalala niyo yung nasa, may mga, alam mo yung Subic, yung may, karamihan yung sa mga duty free, ganyan, yung mga bilihin ng mga imported goods, di ba? Ganyan kami, minsan kami naman, yung mga children's side, yung mga na bata kami, let's say mga 12 years old, 11 years old, yung kami, kinakaibigan namin yung anak ng driver. Kasi may driver kami nun eh. Anak na driver, kinakaibigan namin. Kami, minsan kami, kukulitan, ganyan kasi kami. Okay? Hindi naman sa sabi niya, yaman mo naman, ganito ka dyan. Hindi, kasi this is my soldier. Retired na kasi ngayon eh. Kaya, ayaw kasi magiging, parang, parang nakatenda lang. Ayaw namin ng ganun eh. Gusto namin parang kakaibigan, ganito, ganyan. Yun yung gusto namin. Diba? At yan yung parang, yan yung kasi yung turo namin. Bila sa, yun yung tinuro namin ng magulang namin. Okay? Dapat, magiging trato namin bilang pantay-pantay. Yun, di ba? Kaya, talagang hindi kami ganyan katulad ng karamihan sa mga sinasabi. Okay? So, hindi madaling, talagang, punta tayo sa, pang-pito naman opinion. May nagsasabi na, normal lang yan sa Pilipino. Yung sinasabi nga, yung normal yan sa Pilipino, mali rin yun. Well, dito rin, hindi rin ako agree doon. Sa sinasabing, normal lang yan sa Pilipino. Hindi ako agree dito, okay? Hindi dahil karaniwan, tama na, Hindi dahil nakasanayan, katanggap-tanggap na. Okay? At saka hindi rin, dahil kapag anak ka, may lisensya na nagmamaliit. Okay? Hindi, for me, hindi, yan. Hindi ganyan yung parang, hindi namin kalakihan dito, Okay? Kasi ang daming toxic talaga ng ugali yung mga tumatagal dahil nilalagyan na natin yung mga label na normal. Oh my goodness. Nakakalungkot yung mga ganyan mga pamilya na talagang parang niromanticize o niromanticize yung mga ganitong na normal lang ang Pilipino. No. Di ako agree doon. Strongly, I disagree doon. Strongly disagree ako doon. Okay? Yung daming toxic talaga ugali na tumatagal dahil nilalagyan yung label na normal. Hindi normal yung nanunumbat ng bisita, hindi normal yung nag-iimbita tapos iiwan na lang sa biyahe. Ano ba yan? Kabastos kasi yun. Okay? Kaya hindi normal yung tratuhin katulong yung mga mahirap ng mga kamag-anak, di ba? At kaya hindi normal ang gawing sukatan na halaga ng tao para ng pera niyang dala. Okay? Hindi ganyan kami. Hindi ganyan ang gawing sukatan sa halaga ng mga yan. Okay? Hindi ang kami ganyan. Sa mga yan. Kaya mga iba, nakakalungkot, di ba? At saka pangwalo, hindi mo kailangan patunayan na worth mo sa mga tao, minamaliit ka na. Okay? Ito isa sa pinaka-importanteng punto dito. Okay?
May mga tao na naiisip na, sige na lang, mag-test na lang ako sa para makisama na lang ako. Pero minsan talaga naiintindihan ko yung lalo na yung kung bata, yung mga bata ka o wala kang choice, di ba? Pero kapag matanda ka na at kaya mo nang pumili, no? Huwag mo nang ipilit ang sarili mo sa lugar na klaro hindi ka welcome, ba? Hindi mo kailangan makapagbayani dito na para sa approval sa mga bastos, di ba? Kaya paulit-ulit ka na insulto, malis ka, ulit-ulit na ginagamit. Medyo, ka na dito, yung mga insulto, yung gumagamit, umalis ka na. If ever may ginagamit ng ganito paulit-ulit, medyo dumistansya ka na lang. Tsaka if ever napaparandang nagdagdag ka lang sa gastos na ulit-ulit na lang yun, mas better na huwag ka na nang sumama. Okay? Ang pagmamataas ng boundary, medyo hindi siya pagmamataas yun ng boundary yun. Ito'y isang self-respect lamang. Iyon. Okay? Pang-siyam, ito naman yung totoong may breeding dito. No? Itong may breeding, hindi siya nanunundak dito. Hindi siya nagsasabi ng wala kang amba, hindi siya nagsasabi ng may subo ng bisita, hindi siya napaparinig sa harap ng ibang tao, hindi siya nag-iiwan ng kasama sa biyahe, at saka hindi siya naghahanap ng libreng iyaya na tinatawag na family bond. If ever sa akin, hindi kami ganyan kaugali, okay? Totoo ang maayos ng pamilya kasi dito, mga stories. Kahit hindi kami mayaman, marunong kami magdala ng tao. Kasi tao pa rin sila. Okay? At mapapatunayan lang yun sa mga positive comments. Hindi lahat ng pamilya ganun kasi lang sasama. Kasama na rin na kami. Okay? Hindi baka sabihin, itong si Mate to, na-play safe ka. Hindi kami ganyan. Okay? May mga pamilyang marunong mag-share, na mag-adjust, at magpaparamdam na welcome ka. Kasi tao pa rin sila. Okay? Kaya hindi pera ang issue dito. Ugali talaga. Okay? Ugali kasi yun. Ang pang-sampung opinion ko, pang-sampo is yung naka-experience ito, medyo valid ng paglayo ninyo. Valid yun. Okay? Valid yun. Pinaka-valid yan. Kung hanggang ngayon distant kayo sa mga kamag-anak na minamalit ka sa inyo noon, medyo kasi yun, understandable kasi yun. Hindi lahat ng sugat na kailangan ayusin ng pagdating sa reunion. Kaya ang minsan talaga, if ever kami, ako sa, yung meron akong traumatic, di ba, may na-discuss ako sa video ko noon about sa aking pagkatao noon. Yung sa B-word incident sa school namin. One is enough na lang sa akin yung sa school namin, sa batch na 2000. Na yun, parang one is enough na yun. Pero yung reunion sa alumni sa isang school, hindi na ako pumunta. Ayoko sorry, pero hindi ako pupunta doon. Kaya sa akin, kung hanggang ngayon distant kayo sa what for sa mga kamag-anak nagmamali sa inyo, understandable yun, okay? Ganun din yung sa akin. Hindi lahat ng sugat na kailangan ayusin nyo yan pagdating sa reunion, even sa reunion, Hindi lahat ng disrespect kailangan patawarin agad. May mga maitatawag na, para lang matawag na babait. Ako, in fairness sa akin, kahit sabihin mong na tinatawaran ko kayo, pero yung aking traumatic, nandiyan yan, permanently yan, hanggang sa pagtanda ko, hanggang sa ikakadilit ko. Okay? So, hindi nyo ako masisisi sa ganyan. Okay? Kaya minsan talaga pinaka-mature na move ay tahimik lang sa pagdistansya. Ganun lang yung kasimple. Okay? Sasabihin, ikaw nga umiiwas Kaya nga umiiwas ako dahil ayoko nang bumalik sa nakaraan. Ano ba? Sa totoo lang, mga stories lang, may mga relasyon na hindi dapat binabalikan yan. Okay? Especially sa mga kaibigan. Kaya minsan sinasabi ko talaga, kailangan ko talagang palitan ng mga kaibigan yan. Ever na gusto nyo kung binabalik-balikan nyo ako, tapos ganyan. No way. Kinahumag mo ko ng yung bata pa ako, tapos balik-balik kayo. No way. Okay, so yan. Sa totoo talaga, hindi dapat binabalang ng kaya at paggamit. Okay?
Kaya ito mga stories, so ito diretso kong advice dito mga stories kayo. Okay? Number 1, ito wag lang basta-basta sasama sa outing hindi malinaw usapan ha. Number 2, lagi may sariling pera ha. Dapat pocket money. Laging kailangan mayroon kayong sariling pera which is yung pocket money o at saka sariling uwi kung kaya nyo ha. If ever kung may reserva kayo, go. Okay. Number 3, if ever na invited ka, hindi mo na kailangan makaawan na para makakain o makaupo, guest ka, hindi alila. Okay? At number 4, okay, tumulong ka dahil maayos kang tao. Hindi dahil nagbunga kang wala kang halaga. Okay? Number 5, kapag mayroong unang senyalis na pambabastos na paghalataan ka, tandaan mo na hindi yan biro Hindi yan simpleng asaran. This is considered as a red flag na yan. Okay? Dapat niwas ka na doon. At number 6, kung ikaw ay nadadala sa mga kaibigan o yung mga partner mo sa family outing, panindigan mo, ikaw ang tulay dito. Kaya ikaw rin ang unang dapat mag-protect kaibigan. Hindi yung yung kaibigan mo, even yung partner mo, sabi na, ikaw ang dyan. Ikaw ang mismo, ikaw ang unang dapat ma-protekta dito. Okay? Number 7, at saka number 7 hindi, kung hindi mo kayang tratuhin na maayos na isisasama mo, huwag ka na mag-imbita. Ganun lang yun. Okay? Kung hindi mo kayang tratuhin yung maayos yung isasama mo, ba't ka nag-iimbita? Diba? Huwag ka na mag-imbit. Diba? Mas mainam na kayo na lang, di ba? Yun lang kasimple, di ba? Kaya sa dulo, master, sa araw dito, hindi naman, wag sumama sa outing na hindi mo man pamilya. Hindi naman yun. Ang tunay kasi ng aral dito, umili ka ng mga tao marunong rumispeto. Okay? At saka at matulog ng, matulong umatras ng sa mga lugar na gusto ka lang kapag may isilbi ka. Kasi ang totoong samahan dito, hindi ka ipapahiya Ang totoong pamilya kasi dito, kaduguman yan o hindi ka papahirapan para lang sa mapatunayan na deserve mong mapasama ka dito sa ganung outing o ganitong travel, diba? Ang totoong invitation kasi, may kasamang dignidad. Diba? Hindi yung susumbatin ka in the end. Kasi kung hindi ka nila kayang isama sa na maayos, hindi ka nila deserve makasama. Ganun lang yun, diba? So, mga stories, ano masasabi niyo rito? Naranasan niyo ba na sumama sa outing yung pamilya o napin niyo ba na welcome kayo o ginawa lang kayong utusan? Diba? Comment down below, at babasan natin yan eventually, para sa ating community. Okay? Kung gusto niyo advice, take to the point, mga pangkar at mga commentary, real talk commentary. Don't forget to like, share, subscribe sa ating channel, and click the notification button sa baba, And be part of Kastories membership, hindi ka iiwanan ka dito. Be part of for as low as 39 pesos a month, early videos, friend, the rendering video, hindi ka iiwanan dito sa mamamagitan ng membership na yan. Okay, Master, as always, mga stories, and thank you, and have a great number in stories. Bye.